Iba yung lakas ni Kai Sotto ipapamalas kontra sa dating kupunan sa Japan. Kiefer Ravena at dalawang NBA caliber import makakasagupa ni Kaiju. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Koshigaya Alpas vs Yokohama B-Core matapos ang naging magandang resulta ng laban kontra sa masasabi nating malakas na kupunan ng Nagasaki Velka at maputol ang losing streak ay tila bumalik na ang confidence ng team ng Alpas. At ngayon sa magiging laban nila kontra sa kupunan ng Yokohama ay another beast performance ang inaasahang makakuha ng mga ito this game. Di tulad ng Alpas na nasa bottom ng standing ay ang Yokohama naman ay nasa mid lamang ng overall team standing na may 5-7 win-loss record. Pero bigatin ang ilang mga team na tinalo ng mga ito. At since dati itong team ni Kai Sotto kung kaya't halos karamihan sa atin ay pamilyar na sa kupunan ng Yokohama. Pero this time kung sisilipin natin ang kanilang lineup ay almost bago lahat ng mga players. Lahat kasi ng mga imports nila noon ay napalitan na even ang head coach ng team. Pero may pamilyar na mukha dito para sa ating lahat. Ito nga ay walang iba kundi si Kiefer Ravena na nagsisilbing pumuna sa malaking role na iniwan ni Yuki Kawamura. Tara't ating silipin ang ilang mga malalaro na posibleng maghatid ng malaking problema sa laro para sa ating pambato na si Kai Sotto. Ang Yokohama ay may 3 international imports, ngunit meron na mga itong local na parang international import na rin. Ito nga ay walang iba kundi ang Japanese player na si Daniel Dan Nana. Kung makikita sa build ng pangangatawan ng Japanese player na ito ay tila para siyang Black American. Ito ang mga bagong breed ng mga Japanese players tulad ni Rui Hachimura. Athletic at mabilis ang 6'6" small forward na ito na pure American style ang laro. Dapat ay maging alerto si Kaiju dito dahil most of the points ni Daniel ay more on inside the paint. Sunod ay ang 6'11" EuroLeague center na si Mike Kotsar. Honest lang tayo, mahihirapan ng gusto si Kai dito sa European player na ito dahil bukod sa may tangan nitong mahusay na footwork, bilis ng galaw ay mataas pa ang IQ nito sa game. Ito lang naman ang dahilan kung bakit hinirang ito noon na MVP ng EuroLeague para sa kupunan ng Bosconia. Kailangan magdoble sipag sa depensa ng ating pambato dito. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1x sa inyong first cash in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kayo magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Sunod ay ang 6'7" former NBA player na si Gary Clark Jr. Since galing ito sa NBA at nakalaro sa 5 magkakaibang kupunan sa NBA ay walang iba pang salitang maglalarawan sa laro nito kundi ang malakas. Atake inside the paint at mid-range shot ang alas ni Gary sa game na magbibigay ng sakit sa ulo kay Kai kapag nagkataon. Ang huli ay yung barakong import na si Damian Inglis. Tangan ng 6'8" forward na ito ang mataas na athleticism. Halong American at European style ang laro na tangan ni Damian dahil bukod sa bilis at lakas ay may mataas din itong basketball IQ at ang talino nito sa game ay nailalagay niya sa kanyang passing ability. Ang huli na magbibigay ng pahirap kay Kai sa laban na ito ng Koshigaya at Yokohama ay walang iba kundi ang kanyang mismong kababayan na si Kiefer Ravena. Sa tagal ng kilala at nakasama ni Kiefer si Kai ay tiyak na kapanan nito kung paano siya laruin sa laro. Bilang one of the best point guard sa Pinas ay tiyak na maraming bagay si Kiefer na magagawa sa game na posibleng magpataob kay Kaiju. Anyway, muli sipag at height advantage at mataas na IQ ang kartada ni Kai sa game na ito.